Parami ng parami ang mga tao ngayon ang nagsisimulang magsalita ng hayagan at walang hiya tungkol sa mga mapaminsalang pulisya ng multikulturalismo na ipinataw sa kanluraning lipunan bilang isang kabutihan, bilang isang magandang bagay. Ngayon, alam na natin na hindi lahat ng kultura ay pare-pareho. Kapag may ibang kulturang may sariling pagpapahalaga, maapektuhan talaga nilang lipunan mo sa anumang paraan. Sinasabi pa rin na yon na kahit sino o anong kulturang dalhin, likas na mabuti yon, magpapayaman sa atin, at dapat natin silang tanggapin ng bukas palad. Kahit pa sabihin ang pahayag na yan o gawin ang patakaran yan na may pinakamabuting intensyon, hindi ito maaring maging obetibong totoo. Habil marami tayong mga bansa na mismong gobyerno natin ang nagbabawal sa atin na pumunta ron. Ikinukwento nila ang tungkol sa kaugalian at kultura doon. Halimbawa, kung pumunta ka sa website ng Gabay ng Manlalakbay ng Australia at hinanap mo ang Iran, sasabihin nila sa iyo kung ano ang itinuturing na normal doon. Kapag sinabi mong pupunta ka sa Yemen, papayuhan ka nilang huwag maglakbay doon. Pero sa di malinaw na dahilan, kapag pinapasok mo ang mismo mga taong mula sa mga kulturang yon, ayos lang daw, walang saysay. Sa obitibong pagtingin, hangal ang pahayag na ito. Kaya mali ang pulisyang ginawa nila batay doon. Delikado at mapaminsala ito. Bakit ko nga ba ito pinag-uusapan? Panoorin ninyo ang video na ipapakita ko para maintindihan ninyo. May isang babaeng Muslim sa video. Hindi ko alam kung palabas lang ito. Wala namang kaso. Nanatiling totoo pa rin ang punto. Pasensya na, pwede mo bang patayin ng musika? Patayin ng alin? Sapat na kasi bawal ang musika. Pasensya na, bawal ba? Sino nagsabi niyan? Noong panahon ng tabak, may musika ba? Saan ba may musika, kuya? Nung panahon ng taba, wala bang musika? Sige, kung ganon, ipaalala mo sa kanya. Anahon. Nung panahon ng taba, tandaan mo, wala pang sasakyan noon. At tinanong niya siya. Tama ka diyan. Pero sa tingin ko, may karapatan din ang mga pasahero na hilingin sa mga Uber driver o taxi driver na hinaan ng musika. Talagang naniniwala ko riyan. Pero may iba't ibang dahilan para dito. Sabi ng babaeng yon, bawal daw ang musika dahil haram. Kaya nagsisimula sila dito at pagkatapos ay hilingin nilang ipasara ang mga nightclub dahil yan ang nangyayari sa Australia. Ina-target ng mga gang mula sa gitnang silangan ang nightclub, bar, pub at strip club dahil haram ang mga ito. Ipapatugtog ko ang ilang clip dahil si Rupert Lowe ay naglibot sa US at lumabas kamakailan sa Joe Rogan Experience. May ilang talagang interesanteng clip kaya sabay natin itong panoorin. Pwede ba kitang ihinto sandali? Sa tingin mo ba na ang multicultural na pananalakay, yung paraan ng pagkakaayos nito ay sinadya ito para pahinain ang ideya ng nasyonalismo? Oh, sa tingin ko, ako'y At kaya parang matagal na itong plano. Kaya ito ay isang bagay na siguradong pinagplanuhan nila ng matagal. Na parang sino kaya ang kasali sa ganitong usapan kung saan handa kang bawasan ang pagmamahal sa bayan, bawasan ang ideya ng Britanya ay natatangi at ang mga tao ay natatangi. Napakabilis nito. Sa tingin ko mahalaga para sa inyo mga manonood na mapanood ito. Dahil hindi lang ito conspiracy theory. Dati rin akong hindi naniniwala sa mga ganito. Pero panoorin at pakinggan ninyo mismo ang taong nagsalita. At sa tingin ko, sa isang banda, para sa isang bansa tulad ng Britanya, na ang kinabukasan ay kailangan maging isang bansa ng mga mamamayang pandaigdig. Bilang global na mamamayan, malinaw na hindi mo na kailangang maging tapat sa Britanya. Isa ka ng global citizen. Pwede kang magmula kahit saan sa mundo at manirahan sa London bilang global na mamamayan. Yun lang yon. Wala nang nasyonalismo. Wala nang hangganan kumbaga. Wala nang pambansang mga halaga. Baka mamamayang Briton lang. Kita mo, hindi lang mga mamamayang Briton. Mahalaga ang ugnayan panrelihiyon sa ganitong konteksto dahil hindi ka magiging global na mamamayan kung wala kang alam sa relihiyon. Yan ang sabi ni Rupert at hindi yan conspiracy theory. isa itong mahaba at mapanlinlang na plano. Kaya palagi kong sinasabi na ipinatupad ito ng mga elitang Europeo kasama ang ating elite. Na kung matatandaan mo noong 1975 at 75 sumali tayo sa tinatawag na European Economic Community. Wala naman talaga itong ibang layunin, kundi maging isang economic union lang. Pero mabilis yung nagbago at sinubukan nilang pagsamahin ang Europa sa politika. Hindi sila nagtagumpay. Noong 1997, ipinilit nila ito sa pamamagitan ng euro.
Nang mabigo sa politika, sinubukan nila sa pinansyal na paraan. Iyon ang una kong pagtatangkang tumakbo sa parlamento para ipaglaban ang British Pound. Dahil kapag nawala ang pambansang salapi mo, nawawala rin ang soberanya at pambansang pagkakakilanlan mo. Ang ating reserbang ginto ay papadala sana sa Frankfurt, Alemanya. Dapat sana magiging vassal state tayo at bahagi ng European Union na di na mababawi. Pero dahil kay Sir James Goldsmith, nakakuha tayo ng sapat na boto. Pinilit namin ang pamahalaan na mangako ng isang referendum bago sila sumuko sa Euro. Wow, hindi ko alam yon. Palagi kong iniisip kung bakit hindi ginamit ng Britanya ang euro bilang pambansang pera nila. Magaling. Maganda. Makinig pa tayo ng iba pang aral mula sa podcast. Pwede ring panuuring ito. Di ko pa napanood, pero baka panuuring ko rin. May mga kultura na kapag piniyagan mong pumasok sa komunidad mo at ipinatupad nila ang mga batas ng kanilang bansa, magkakaproblema ka talaga. Halimbawa, iba ang pamumuhay nila at wala silang paggalang sa mga babae gaya ng sayo. Hindi rin pareho ang trato nila sa mga babae at bawal sa kanila ang mga aso. Muslim ang tinutukoy dito. Mga bagay na baka hindi alam ng maraming tao na kasama sa problemang yon. Parang ang ideya ay dapat na ang kanluraning lipunan ay inklusibo at progresibo dahil matalino at edukado tayo at may malasakit tayo. Pero pwede ka maging sobrang maaalalahanin na pinapapasok mo na ang mga kriminal at binibigyan mo pa sila ng lahat ng pera mo at unti-unti nilang nasasakop ang bansa mo. Kaya, ang punto rito, walang nag-iisip na posible yon. Hindi, kapag nakita ng mga tao ang Colosseum o sinaunang Gresya, iniisip nila, wow, ano kayang nangyari sa kanila? Ano sa tingin mo ang nangyari? Malamang pareho lang sa nangyayari ngayon sa England at maaring mangyari sa Amerika. Bumagsak ang mga sibilisasyon dahil sa iba't ibang dahilan. Isa sa mabisang paraan para magiba ang sibilisasyon ay ang pagpasok ng maraming taong hindi kailangang sumunod sa mga batas mo. At dinadala nila ang mga batas mula sa, alam mo na, kung saan man sila galing, kung anong relihiyong fundamentalista o bansang pinagmulan nila. Kung saan marami silang kakaibang mga batas na medyo luma na. Ang isa sa mga paraan para mawasak ang iyong sibilisasyon ay ang pagtalikod sa mga pagpapahalagang bumuo rito. Kanduranin, kaya nga palagi kong sinasabi ang mga kanduraning pagpapahalaga, tulad ng malayang pananalita, demokrasya, kapitalismo. Oh, isa akong matinding kapitalista. Ang mga pagpapahalagang ito ang bumuo sa kanlurang Europa at Amerika. Yun lang yon. Kapag ginulo mo ang kahit isa sa mga pagpapahalagang yan, yari ka. At hulaan mo kung anong nangyayari? Hulaan mo kung anong nangyayari sa UK? Madalas nilang inaaresto ang mga tao dahil lang sa maliliit na bagay na sinasabi nila sa social media. Na ina-attack na nila ang pundasyon ng modernong Britanya, ang malayang pananalita. Sinasabi ng mga tao, ang Britanya o Amerika, Australia, wala raw American style na malayang pananalita. Anong ibig mo sabihin na wala tayong American style na malayang pananalita? Hanggang dumating ang mga galing sa ikatlong mundo, wala namang nagtatalo tungkol sa mga teknikalidad kung anong uri ng malayang pananalita ang pinapayagan sa Britanya at kung anong uri ng malayang pananalita ang pinapayagan sa Australia. Malaya ang pananalita sa Australia tulad sa Amerika noon. Pero kamakailan lang ay nagpatupad sila ng batas laban sa hate speech. Hindi pa sila nanghuhuli ng tao sa Australia. Paulit-ulit ko na itong sinasabi at inaasahan ko ring may kakatok sa pinto ko. Pero wala pa. Sana hindi mangyari. Pero di na ako magugulat kung mangyari gaya sa UK. Sa Australia, pwedeng itanggi ang Holocaust ng walang parusa. Sa Australia, pwede kang magsabi ng mga nakakainis o kasuklam-suklam na bagay nang walang anumang parusa o epekto mula sa estado. Ganito dapat. Pero sa Britanya, ngayon ay inaaresto na nila ang mga tao dahil sa pagsusunog ng Quran. Inaaresto ang mga tao dahil sinasabi nilang si Muhammad ay pedophile. Inaaresto nila ang mga tao. Salamat sa Diyos, hindi mangyayari yan sa Amerika. Ngayon, naiintindihan na natin. Sige, yun palang ibig nilang sabihin na ang malayang pananalita sa Amerika ay hindi pwedeng galawin. Hindi mo pwedeng galawin dahil nakasaad ito sa kanilang konstitusyon. Kaya siguro, dapat gawin din natin yan dito sa Australia. Nangangako si Pauline Hanson ng malayang pananalita na protektado ng konstitusyon ng Australia. Suportado ko ito. Kung hindi kayang tiisin ng lipunan ang kasuklam-suklam na pananalita, hindi ito pwedeng maging bahagi ng kanduraning sibilisasyon. Kung susuriin mo ang Renaissance, Enlightenment, at siyentipikong revolusyon,
Kung titingnan mo ang panahong yon, at kung titingnan mo ang lahat ng magagaling na scholar nung panahon na yon, o ang mga dakilang palaisip ng panahon, palagi nilang hinahamon ang mga umiiral na pangunahing ideya. At kung hindi nila ginawa yon, hindi sana umunlad ang kanluran gaya ng nangyari. Ito ang Sharia law, batas ng Islam, gaya ng alam mo na. Sa tingin ko, ang pinakamagandang halimbawa na maibibigay ko sa mga tao kung ano ang mangyayari kapag ginawa mo yon. Nung makamit ng Lebanon ang kalayaan nito noong 1900 at 48 sila ay isang Kristiyanong bansa at sila ay isang napakakumpiyansang bansa. May pinakamahusay silang mga universidad at napakabukas na lipunan. Hindi ako nakapunta sa Beirut. Hindi ko alam kung ikaw ay nakapunta sa Beirut. Pero noong dekada 60, sinasabing ang Beirut ang pinakamagandang lugar sa mundo na mapuntahan. Pinawag itong lungsod ng mga ilaw noon. Magandang alak, kalayaan, at napakaliwanag ng pananaw. Maganda iyon. Maraming tao ang nandun. At alam mo, ito, sinabi ng mga Kristiyanong residente ng Katimugang Lebanon. Sinabi nila na mas gusto pa nilang mapabilang sa Israel kaysa manatili sa kasalukuyang kalagayan. Nang umabot na sa mga 15% ang populasyon ng Muslim, nagsimula na magkaroon ng problema sa digmaang sibil. Nakaroon ng digmaang sibil ang mga Druze at mga Kristiyanong Maronita laban sa mga Muslim. At ngayon, ang Lebanon ay isang bansang Muslim na. Ang Hezbollah, suportado ng Iran, ang namumuno ngayon. Ang Islam ay isang totalitaryong ideolohiya. Saan man ito mapunta, sinisira at sinasakop nito ang lahat, kahit saan. Paulit-ulit lang ang kwento. Nakakawa talagang patuloy na luloko ng ganito. At kapag nagawa na natin iyon, ililipat natin ang ating pansin sa mga tao nakatira sa Britanya, gaya ng sinabi mo, na umaasa sa welfare, na malamang ay magiging malaking gastos sa mga nagbabayad ng buwis habang buhay na hindi nagtatrabaho, na iba ang kultura kaysa sa atin, na iba ang pananaw sa kanilang relihiyon kumpara sa Kristyanismo, at parami ng parami ang namumuhay sa maliliit na grupo na hindi nag-i-integrate, na namumuhay sa ilalim ng Sharia law at may sarili silang mga korte, tinatawag na Sharia courts o isang parallel na legal na sistema. Ito ay isang parallel na legal na sistema sa Inglaterra na hindi kinikilala ng pamahalaang Briton. Tinatanggap ito. Tinatanggap, ibig sabihin, alam nila. Alam nila ang mga parusang ipinapataw ng korte. Parang sila mismo ang nagbabantay sa kanilang mga tao. Hindi. Walang mga parusa. Mayroong mga korte ng Sharia para lamang sa mga usaping pampamilya. Halimbawa, pamana na sobrang laban sa mga babae. Nasaan ang mga feminista? Ang anak na babae ay tumatanggap lang ng 1/4 ng bahagi ng anak na lalaki. At ayos lang daw yon. At lahat ng mga British Muslim, tanggap nila ito. At pinapayagan ito ng gobyerno ng Britanya. Samantalang dapat sana ay hindi. Hindi ko sinasabi yon bilang depensa na hindi ito kriminal at para lang ito sa mga usaping pampamilya. Malinaw rin namang may marami ang kasal at patakaran sa pamana. May diborsyo at lahat ng mga bagay na yon na hindi naman kriminal. Hindi ako sigurado kung tama ang terminong ginagamit ko. At wala rin silang legal na bisa. Pero bakit pa rin natin tinotolerate ang misogynia at diskriminasyon sanggalan ng pagpaparaya? Ano ba yan? Kaya nga palagi naming sinasabi, paano naman ang mga karapatan ng mga minorya sa loob ng tinatawag na minorya ng mga Muslim? Paano naman sila? Paano naman ang mga babae? Paano naman ang mga bakla? Paano naman ang mga tumalikod sa pananampalataya? Paano naman ang mga tumututol? Lahat ng mga woke na kaliwang baliw at ang mga politikong nagtatanggol sa status quo, ang mga nasa kapangyarihan, binaliwala lang nila ang mga ito. Sige, kayo nang bahala sa mga bakla ninyo at sa mga tumututol at kung ano-ano pa. Magbubulag-bulagan kami dahil kailangan namin magparaya sa relihiyosong gawain ninyo. Kahit hindi ito may bisa sa batas at kahit hindi ito krimen, hindi pa rin katanggap-tanggap. Hindi ito dapat tanggapin sa anumang progresibo at liberal na lipunang kanluranin. Sarili nilang mga batas. At hinahayaan lang nila yon. Yon, hinahayaan nila. Wow. Sos Rupert, dapat tininaw mo yon. Ngayon, naniniwala ako, ewan ko sa'yo. Pero naniniwala ako na kung pupunta ka sa bansa namin, dapat sumunod ka sa mga batas namin. Oh, lahat ng yon, hindi lang batas kriminal, pati mga batas sibil. Tapos na ang clip, kaya patugtugin ko ulit na isa pa. Dahil hindi maganda ang kalagayan ng Britanya, oo. At kaya ka nandito. At ito ang pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan natin ay, well, Ang grupo ng mga nanggagagasa, nagawa na namin ito. Ito ay isang proyekto na pinondohan ng mga tao.
Sige. na ikinagagala kung pag-usapan kasama mo. Itong pamagat lang ng ulat tungkol sa rape gang na yon. Yung idea na may panggagahasa na may totoong mga rape gang sa UK sa 2026. At ito ba ay binabaliwala? Minamaliit ba ito? Paano ito tinatanggap ng media at ng mga politiko doon? Sa totoo lang, ang kasaysayan nito ay, gaya ng alam mo na siguro, ang Britanya, pagkatapos ng digmaan, nagpasya silang gampanan ang mas malaking papel sa Europa. Well, ang ating mga elite, ang British elite. Para magawa iyon, kinailangan nilang bawasan ang kapangyarihan ng nation-state at pumunta sa tinatawag na European Superstate, ang EU, kung saan nagsimula ang lahat. Bakit nila kailangan bawasan ang kapangyarihan ng bansa para magawa iyon? Dahil sa tingin ko, ang Britanya ay isang proud na nation-state. Sa tulong ng mga Amerikano, nanalo tayo sa digmaan at hindi tayo nasakop o na-invade na naranasan ng karamihan sa Europa. Kaya nagkaroon ng malawakang padlikas sa Europa. Napakaraming tao napaalis at napalipat-lipat sa buong Europa. At sa tingin ko, ang mga sosyalista, naging miyembro ako ng European Parliament. Kaya sandali akong naging MEP, miyembro ng European Parliament. Noon sa wakas ay nakuha natin ang Brex, o isang uri ng Brexit. Pwede nating pag-usapan, pero hindi yon totoong Brexit. Kaya sa tingin ko, nagmula ang mga rape gang dahil uso noon ang multikulturalismo at gusto nila ng bukas na hangganan. Nais nila ng multikultural na lipunan. Pakiramdam nila na ang bansang estado ang naging sanhi ng mga digmaang pandaigdig na nagsimula kay Napoleon. At pagkatapos, malinaw na nagkaroon tayo ng Kaiser, tapos nagkaroon tayo ng Hitler. Sa tingin ko, ganito ito nakita ni Monet, Spinelli at iba pang bumuo ng European Union. Kaya dun sa ulat tungkol sa mga rape gang, yon ang tanong mo. Medyo ideolohikal ito, di ba mga pare? Sinira nila ang Europa at ang malayang mundo halos. Pasensya na, tapos na ang clip na ito, kaya baka kailangan mo na. Sa tingin ko, oo, sana'y nahikayat kitang panuurin ang buong podcast. Sa tingin ko, dapat mo itong panuurin. Papanoodin ko ito mamaya. Pero oo, nabigo ang multikulturalismo. Nabigo talaga ito. Alam kong madalas Islam ang usapan natin. Pero may iba pang kulturang dapat papasukin sa napakakaunting bilang. Kaya binigay ko sa iyo ang gintong bilang na ito. Sa tingin ko, hindi dapat pababain ng kahit anong katutubong bansa ang porsyento ng kanilang katutubong populasyon sa ibaba ng 70%. Sa ideal na sitwasyon, dapat nasa pagitan ng 75 at 70%. Mag-iiwan ng buffer kasi pabago-bagong birth rates, minsan tumataas o bumababa. Pero hindi dapat bumaba sa 70% ang puti Anglo na populasyon ng Australia. At sa tingin ko, nasa 88% ito ngayon. Ang katutubong populasyon ng UK ay bumaba na sa 78%. At tingnan mo kung ano ang nangyari. Kung saan man may white flight, ito ang nagiging normal. Tingnan mo ang kalagayan nito. Di ko alam kung Green Street ito. Basta, itong lugar ng mga Muslim sa London. Napapansin din namin yan sa Australia. Tuwing umalis ang mga puti, ito ang nagiging bagong normal. Sa totoo lang, may napanood pa akong video tungkol sa South Africa. Ipapakita ko sa'yo. Ganyan nagsisimula yan. Tingnan mo to, Zimbabwe yan. Hindi natin siya pinag-uusapan. Tingnan mo to, ito ang Zimbabwe. Noong dekada 70 at sa 2025, tingnan mo yon. Malinaw na ngayon. May sapat na tayong datos para sabihin ang mga taong bumuo ng sibilisasyon. Sila lang ang kayang magpanatili nito. Kung kaya mo magbigay ng matagumpay at maunlad na mga lungsod. At ipapasa sa mo. Ibibigay mo ang pamamahala nito sa mga taong hindi naman ang nagdayo nito at nasisira ito. Tingnan mo to. Ito ang South Africa. Ito ang South Africa mga pare. Ito ang Joburg. Ito ang Johannesburg. Tingnan mo to. Tingnan mo yan. Katangian ito ng Australia mga pare. Ang mga dogmatikong tao, hindi titigil hanggat masira ang mundo. Wala rin akong pakialam sa ibang panig ng mundo. Ang mahalaga sa akin ay ang aking tahanan, kung saan ako nakatira, na Australia. At kaya sinasabi ko sa inyo, protektahan ninyo ito, ingatan ninyo ito, ipagtanggol ninyo ito, kahit buhay ninyo ang kapalit.